Hello mga ka-fur moms! Sa talaga sa mga pinag-aalala nating mga fur mom ay magkasakit ang mga alaga natin. Hi guys! I am MJ, a fur mom, and welcome to my vlog. Today's video nga, nagkasakit ang aking baby na si Nikki. Nakakalungkot lang, kailan lang siya nakikipaglaro Hindi sa ko rin akin. alam kung bakit siya nagkaroon ng bloated na tiyan pero hindi po siya makalakad. Dahil na-feel namin na hindi siya natunawan kaya ipag-blender namin siya ng carrots at kalabasa. Kung namin yan i-blender ay pinapakuluan muna namin at least 5 minutes. Na makaya at matunaw agad ng blender namin. Katapos pakuluan, tinawag ko ng nanay ko dito para siya yung mag-blender dahil siya naman talaga ang nabiblender ng food ni Nikki. Karoon na nga pala ng history ng distemper si Nikki at nakasurvive siya. Karoon na nga pala siya ng pyometra kung saan naoperahan din yung matres niya. Nakakalungkot lang dahil tinanggalan na siya ng matres at hindi na siya magkakaanak. Anyway, balik tayo dito. Nilagyan nga pala ng saging at konting sugar para malasahan ni Nikki yung tamis. Nga pala guys, ang TNW juicer na to ay nabili ko lang ng 289 pesos. Gusto nyo ng link, isisend ko sa inyo kung paano umorder. Minuto lang, ayan, naging smooth na yung kaninang solid na carrots at kalabasa. Yan nga pala ng maraming tubig ni mother para mabilis din siyang umikot. Habang ginagawa ko nga ang voiceover na to ay si Nikki hindi pa rin okay. Sabi sa amin 24 to 48 hours ay kailangan siyang obserbahan, kung hindi, dadalhin na namin siya sa clinic. Yan nga palang tubig na pinapakita ko ay may 2 scoop ng dextrose powder. Na kahit hindi siya kumakain, tubig lang ang pinapainom ko ay may lakas pa rin siya. Ayan na nga si Nikki, sobrang tamlay at walang ganang kumain. Si Nikki nga pala ay nasa 10 years na sa amin. Totoo lang, as a fur month, hindi mo alam ang mararamdaman mo pag ang alaga mo ay may sakit. Natural, hindi sila nagsasalita kahit nga mama, hindi niya pa nasabi sa akin. Sarot lang, kasi parang seryoso ko naman sa voice over na to. Inumpisan ko na nga yung unang pag-inject ko sa kanya ng pagkain, kaya nakikita niyo naman sobrang gustong-gusto niya. Sanay naman na kasi si Nikki pag nagkakasakit siya na ganito ang pagkain niya. Hindi ko pa talaga kinonsider ang dalhin siya sa vet dito dahil alam ko 24 to 48 hours ang observation time. Opo, ta kasi miya limuman niya mo balam tao yari. Pang mema natot ni salesen Charot Nikki, love you. Check, 5 na nga pala ng hapon nung pinakain ko si Nikki. Gulat nga din ako may sumulpot na bisita. Naman ganyan ang mata nito dahil may sipon siya, affected ang mata Pero niya. guys, okay na okay lang po si Miko. Hindi ko namamalayan nakatatlong syringe na nga pala si Nikki dito. Kita nyo naman, maganang-magana talaga siyang kumain. Ang aso kapag ayaw niya yung pagkain niya, sigurado hindi niya ititake yan, hindi niya didilaan at aalis siya. Nakalimutan ko, hindi nga pala makaalis si Nikki, hindi makapaglakad, kaya ang gagawin niya, itatapos niya sa pamagitan ng ulo ang pagkain kung ayaw niya talaga. Totoo lang, pagkapampangan ka, nahirapan ka magtagalog sa mga words. Pero dahil maganda ang pagkakasabi mo, hindi mo na lang siya i-delete. Tuloy-tuloy mo na lang siya. Oras nga na to, nakalimang syringe na nga pala siya, pero dapat ay 4 lang. Sabi nga nila, dapat 4. Kamali ako at nasobrahan yata siya sa pagkain. Ganun pa man, masaya ako dahil hindi niya tinanggihan lahat ng in-inject ko sa kanya. Inom ko na nga pala siya ng dextrose powder, hinilamusan, tinanggalan ng dumi sa bibig. Sana bukas ay okay ka na para hindi ka na madala sa vet. Well, Nikki, pasyal ka ni mami pag okay ka na.